Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako, si Master Galen, para magbigay ng dagdag kaalaman sa inyo tungkol sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa pagkabali ng buto o yung tinatawag na fracture. Pag-uusapan po din natin dito kung paano ba ang dapat gawin para mapabilis yung paggaling ng inyong fracture kung kayo ay may ganitong kondisyon. Kaya po kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, pakihit mo na ang subscribe button at ang notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. Pagkabali ng buto o yung tinatawag na fracture. Bago po natin ituloy-tuloy ang ating talakayan, nais ko muna po kayong bigyan ng overview po dito tungkol sa fracture, no? Siyempre, mas maganda po yung marami tayong nalalaman, di ba? Siyempre, dito po sa ating channel, hindi ko po hangad lang na ibigay lang po ng ibigay sa inyo ang mga dapat gawin. Dapat po, medyo din po, no? Mataas din ang antas ng pagkakaintindi nyo sa bawat kondisyon na tinatalakay ko. So, ang fracture po ay ang pagkabali ng buto, no? Maaring ito ay mahati sa dalawa talaga, no? So, yun po yung tinatawag na total fracture o yung partial, no? Yung partial po, yung hindi po talaga nabali ng gusto. So, hindi nag-broke into pieces. So, intact pa rin, no? Kumbaga, nasa pwesto pa rin. So, may mga type po tayo ng fracture. Ang fracture po, may tinatawag po tayo na open saka close. Yung open po, ayan po, no? Tinatawag din po natin yan na compound fracture. Ito naman pong closed fracture, tinatawag din natin po siyang simple, no? Ayan po, pag compound po, ibig sabihin open. Maaari din siyang lumabas, no? Ma-break niya po yung skin. So, minsan makikita nyo po sa ganitong fracture po, and kita yung buto. Unlike dito po sa closed fracture o yung simple fracture, ayan lang po, no? Nabali po siya, ngunit medyo align pa rin po. So, ayan na nga po, no? Complete saka partial or incomplete, no? Ayan po ang itsura niya. Pag complete, syempre po, nahati po talaga, no? Nabali po talaga. Dito po sa incomplete, na maaaring nag-crack lang po siya, no? Ganyan po ang pagkakaiba po nila. Tapos yung sa pattern naman po ng fracture, meron po tayong tinatawag na green stick. Ganyan po ang itsura ng green stick, no? Nag-crack lang po yung sa kabilang bahagi, tapos yung hindi po siya na diretso, so nag-bend lang po. Tapos dito naman po sa tinatawag na comminuted, yan po yung buto po natin, nag-broke into pieces, no? Nagkaroon ng mga fragments, nagkaroon ng basag-basag. Maaaring dalawang fragments or higit pa. Tapos may tinatawag din po tayong transverse. Ganyan po ang itsura niya, no? Pag sinabing transverse, horizontal lang po. Ganyan lang po, no? Medyo diretso. Nahati po yung buto o kaya nag-crack. Tapos ito naman pong tinatawag na oblique. So pag oblique po, so ayan po ang itsura ng oblique, no? Ganyan po ang pagkakaiba nila. Tapos meron naman po tayong tinatawag na spiral. Pag sinabi pong spiral, ayan po, medyo paikot. Minsan dahil po to sa nag-twist po yung ano natin, no? Nag-twist. So nabali yung buto tapos umikot pa. So ganyan po ang spiral na uri ng fracture. Ano-ano nga ba ang dahilan para magkaroon tayo ng ganitong kondisyon? Ang pinaka-common po na dahilan ay yung halimbawa yung trauma. Maaari pong nadulas kayo, no, na nahulog, so nag-cause ng pagkabali ng inyong buto. O maaari naman sa pinaka-common yung sa vehicular accident, no? Halimbawa nagkaroon kayo ng vehicular accident, so maaari po kayo magkaroon ng fracture. Tapos po sa mga sports, no? Yan po, usual na nangyayari sa mga sports po, kung nagkakaroon po tayo ng twisting, no? Natitwist po yung halimbawa yung braso natin o kaya yung paa natin, so maaari din po mabali yung buto natin doon. Tapos po kung halimbawa nagkaroon ng pang-aabuso, no? Lalo na sa mga bata, inabuso siya halimbawa ng kanyang magulang, no? So halimbawa pinalo, pinukpok o kung ano pa man, no? Tapos meron din po tayong tinatawag na pathologic. Kung meron po tayong cancer o kaya yung osteoporosis, no? Sa ibang video ko po tatalakayin ko rin po 'yan ng pagkakaroon ng osteoporosis. So yan po ang mga pwedeng dahilan.
At paano nga ba nakukumpirma kung talagang meron bali yung buto natin? Siyempre, most common na ginagawang procedure ay yung pag-x-ray. So, may mga instances na hindi lang x-ray ang kinakailangan, no? Kailangan din na minsan ginagamitan din to ng CT scan o kaya MRI. Pero yung pinaka-common po, yung x-ray lang talaga. Kasi kadalasan sa x-ray pa lang kuha na po, no? Makukumpirma po doon kung may bali nga po talaga yung ating buto. Paano ba minamanage ng mga doktor ang ganitong kondisyon o yung mga orthopedic o yung mga orthopedic surgeon? So, ang pinaka-goal po dyan immobilization, no? Kailangan po wag magalaw, no? May tinatawag po dyan na open reduction saka close reduction. Ano ba ang pagkakaiba nitong open reduction saka yung close reduction? Sa open reduction po, ginagamitan po to ng surgery, no? Pag sinabi pong reduction kasi, galing po yan sa Latin word na reducere. Ang ibig sabihin, yung re, ibalik. Tapos yung ducere, sa pinagmulan, no? Sa dating posisyon. So, kaya reducere sa English, reduction. Kasi yung iba po ang pagkakaintindi pag sinabing reduction. Kahit yung mga medical student, yung iba, kahit ako noon, nung nagsisimula pa lang po ako, ang pagkakaintindi ko ng reduction, kala ko babawasan yung buto. So, hindi po ganon. Pag sinabing reduction, yun po yung ibabalik yung buto sa dati niyang posisyon. So, kailangan po maibalik po yung buto na yan sa dating posisyon, naka-align po. So, kasi pag naka-align po yan at pinagdikit na, so may mga bone cell po tayo dyan na yun po ang tutubo, no? At pag tumubo na po yun, no? Yun po ang magpapatigas na rin ng buto natin doon sa may part na nabalian, no? So, ganun po yun. Kailangan po talaga ipagdikit ulit tapos align, no? Kasi po may mga instances na may mga nagkaroon ng fracture po yung bali sa buto na dahil sa kakapusan ng pera, pumupunta-punta na lang kung saan-saan po, no? Yung mga tinatawag nilang mga manghihilot, no? Tapos po, ang gagawin po ng mga manghihilot, gagalawin yung buto, ipapantay lang, tapos okay na, no? Ang importante kasi dyan, ma-immobilize. So, ipapantay, no? Mamanu-manuhin, tapos lalagyan ng splint. Minsan, kadalasan nilalagay nila splint, tapos yung splint, tataliin na lang ng benda o kaya kung anong telan. Syempre, hindi na po gagalaw yung buto natin. So, pag hindi na gumalaw yung buto natin, maaari na pong ano po yun, tumubo po yun doon. Kaya lang po, hindi po yun ganun basta-basta kadali, no? Kasi po, kailangan po maibalik natin sa tamang posisyon, as in perfect. Or no, almost perfect hanggat maaari. Kasi po, dapat talaga may normal anatomy ang katawan po natin. No? May normal structure po talaga. Anything na hindi tama ang pagkakabalik, maaaring makaapekto. Okay po. Gumaling man po tayo dun sa ating fracture, tumubo man uli yan, maging buto uli na magkadugtong. Kaya lang po kung hindi po tama, yung direction ng mga muscle na nakakabit sa buto, maaaring magkaroon po ng problema po doon. So may maaaring magkaroon ka ng mga limitasyon sa paggalaw o kaya mali na yung paggalaw mo. Kasi po, alam naman po natin na ang muscle po natin nakakabit sa buto. So, hindi po basta-basta ganun yung kadali na basta mo lang po galawin tapos na nagdugtong na, okay na. So, kailangan po talagang yung gumawa po nun talagang master sa anatomy ng bone po talaga, no? Saka yung mga parts po nun. At hindi lang po basta-basta isinasaalang-alang lang yung pagbalik ng bone para tumubo. Kailangan isaisip din ng gumagawa yung mga nasa paligid niya, no, na maaaring na-damage din, no. So kailangan ma-address din yon, na magamot din po talaga yung mga na-damage kasi po yung bone natin napapalibutan po yan ng hindi lang ng muscle, meron po diyan daanan ng mga dugo, yung mga blood supply po natin, no, yung mga blood vessel. Tapos po meron po diyan mga nerve. So, maaaring pwedeng isaalang-alang, hindi lang po yung basta yung buto. Kaya po, kung magkakaroon kayo ng ganitong kondisyon, dapat po, hanggat maaari talaga sa specialista ninyo dalihin, no, sa isang orthopedic, para magkaroon po talaga ng tamang management dito. At pag tumubo po yung buto ninyo, nasa magandang pwesto. So, yun na nga po, no, meron tayong tinatawag na open reduction, tapos close reduction. Yung close reduction po, hindi na po nangangailangan po nun ng surgery, no? Minsan ang kailangan lang po, minamanual lang po 'yun ng doktor, no? Ganyan po sa illustration, sa picture.
Imamanual lang po nila, tapos po i-immobilize na, no? Minsan cast o kaya splint. Ganyan po ang ginagawa dyan. Pag open reduction naman po, yun po yung talagang bubuksan po yung skin mo, no? Talagang operahan ka, tapos kakabitan ka doon ng mga pins, ng mga tornilyo, mga rods, ng mga plates, para talagang maging perfect yung pagkaka-align ng buto. Lalo na kung hindi basta-basta yung pagkakabali ng buto mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng comminuted, no? Yung nagkaroon ng basag-basag. O kaya nagkaroon ka ng open fracture, no? Na damage yung mga nasa paligid nun. So, kailangan po talaga ng surgery. At ang tawag po dyan ay yung open reduction, internal fixation, no? Pinifix yung sa loob. Meron din naman pong yung tinatawag na CRIP, no? Yung close reduction and internal fixation. At yung dalawang yan, tatalakayin ko rin naman po yan sa ibang video. Ano-ano nga ba ang mga komplikasyon na maaaring maranasan ng nagkaroon ng fracture? So mga maaari ng maranasan po natin dyan, syempre infection, no? So kung halimbawa nagkaroon tayo ng open fracture, syempre na-expose po yung yung laman po natin, no? Na-expose yung loob ng laman natin. So may tendency na pumasok po doon yung bacteria at magkaroon ng infection. Tapos may tinatawag namin na mga compartment syndrome. Hayaan nyo po, itong mga binabanggit ko pong itong komplikasyon, tatalakayin po natin yan sa ibang video. Yung fat embolism po, usually nangyayari yan kung ang napapracture sa inyo po yung mga long bone, kagaya nung nasa hita po natin, no? Yung mga basta yung mga mahabang buto po natin, nandyan po yung mga posibleng pwede tayo magkaroon ng fat embolism. Tapos yung yung pagka-damage po ng ating nerve o yung ugat, tapos po yung mga blood vessel natin, yung mga daanan ng dugo. Paano ba natin malalaman kung na-damage po talaga yung blood vessel natin o yung mga daanan ng dugo, pati yung nerve? So, meron po kaming tinatawag dyan na 6P. Yung 6P po na yon ay, ayan, yung pain, pallor, paralysis, paresthesia, pulselessness, saka poikilothermia. Pain po, ayan, pananakit, yung pallor, yung pamumutla. Tapos, yan po yung paralysis, medyo hindi mo na maigalaw. Halimbawa, yung sa may bali mo dito sa may braso, so, hindi mo na maigalaw yung kamay mo. Tapos, yung paresthesia po, ibig sabihin may parang mainit na sensation o kaya yung may mga tumutusok-tusok dun sa parte na affected nung fracture o kaya yung sa paligid noon. Tapos, yung pulselessness. Yung pulselessness, kung dun sa may mga pulso mo, nawawala yung pulse. So, ibig sabihin po noon, na-damage po yung daluyan ng dugo, kaya po hindi mo na maramdaman doon yung pulso. Tapos yung poikilothermia, yung poikilothermia po, pag hinawakan mo po, medyo malamig. Kasi usually po, ang skin natin, pag hinawakan yan, medyo warm. Pero pag may damage na nga sa blood vessel, pag hinawakan mo po yan, medyo malamig po ang temperatura po niyan. So yan po ang mga sign na indikasyon na may na-damage na nerve o kaya na sa atin, sa daanan ng dugo. Ang healing time po ng fracture o yung nabaling buto natin ay depende po sa uri ng buto na tinamaan po sa atin o na naapektuhan. Depende rin po kung anong klaseng fracture, kung ano ba talaga yan, nakompleto ba talaga yung fracture niya, nahiwalay sa dalawa, o nag-crack lang, o nagkabasag-basag. So, yung sinasabing 6 to 8 weeks na healing time po, maaaring mas lumagpas pa dyan. At mas maaari naman na hindi na umabot sa 6 weeks. So, pero ito po yung average, no? 6 to 8 weeks. Pag mga malalaking buto po yung naapektuhan po sa atin, usually napakatagal yan. Kahit 20 weeks pa po umaabot yan, minsan lampas pa. At yung mga simple lang naman na fracture, minsan 3 weeks lang, okay na. So, depende po. Saka, depende rin po dun sa general health ng tao na nagkaroon ng fracture. Siyempre po, pag mas matanda, lalo na po yung mga nagkakaedad na ng gusto, mas mabagal po ang healing time. Yung mga healthy naman po, tas medyo bata-bata pa, siyempre, mas mabilis din po ang healing time. So, maaari po tayong makatulong para mapabilis ang healing time. Kailangan po, kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain. Kung may bisyo ka po, umiinom ka ng alak, naninigarilyo, alisin na muna po natin. Kasi makakapagpabagal po yan sa healing time ng ating fracture. Tapos siya nga po pala, no? Especially, kasi usually sa mga, eto po, talagang makakapagpabilis to ng healing time at yung pagtubo uli ng buto. Kasi po, karamihan po na nagkakaroon ng fracture,
Dahil nga po syempre bagong opera yan, lalo na yung mga inoperahan, dahil po masakit po yung nabalian talaga ng buto, ang mangyayari po, talagang ibibaby nyo po yung ano nyo, no? Yung fracture nyo, no? Hindi nyo masyadong gagalawin, hindi nyo iaapak, kung ano-ano. Napaka-ingat na ingat ninyo po talaga. So, ganun nga po, masakit po talaga yan. Pero alam nyo ba na mas mapapabilis ang pagtubo ng buto kung nalalagyan po natin ng stress. Yung sinabi pong stress, yung halimbawa po, nasa paa, so malalagyan po natin ng bigat. No? Kailangan po malagyan po natin yan ng bigat. So, example lang muna po natin dito to sa ano natin, no, sa paa. Siyempre po, pag bagong opera ka pa lang po, talagang iingatan mo muna po yan. Pero po, pag habang tumatakbo ang oras, unti-unti mo na po yan lalagyan ng bigat. Yung paa na yan. Kasi po, yun po ang magpapabilis ng bone formation, no, ng panibagong buto para magdikit na po yung dalawang yan. So, unti-unti mo siyang lalagyan ng bigat. Halimbawa po, ididikit-dikit mo lang muna po sa sahig, no? Tapos po, kalaunan, maaari mo na siyang dagdagan ng mga 25% ng bigat mo po. Tapos, kung kalaunan naman, 50% hanggang sa mabuo mo po yung 100%. Kaya po pinaka-importante po sa may mga nabalian ng buto, mag-undergo po kayo ng physical therapy rehabilitation. Sila rin po ang pinaka-effective para hindi kayo magkaroon ng mga limitation of movement, no? Yung mga limitasyon sa paggalaw dahil po dyan sa nagkaroon kayo ng fracture. So, ite-training po kayo niyan sa pamamagitan ng mga exercise at yung mga other modalities nilang ginagawa, no? Yung mga machine po. So, kailangan po talaga mag-undergo po kayo ng physical therapy rehabilitation. Kasi po, mula sa pagka-opera sa inyo hanggang sa full recovery niyo, kailangan nyo po talagang kasama po ang physical therapist. Para po, dun pa lang sa pagka-opera ninyo, alam nyo na po kagad, no? May educate kasi po kayo kung ano mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin na movement. Para po maingatan po yung ginawang pag-i-immobilize nung parte na nabalian ninyo ng ginawa ng orthopedic o ng orthopedic surgeon. Kaya wag nyo pong babaliwalain lalo na pag refer po kayo talaga sa physical therapist. Talagang dapat masunod nyo po, no? Sa bagay, usually po ang mga orthopedic surgeon po talaga pagkatapos ng trabaho po nila, nire-refer naman po talaga nila sa mga physical therapist for fast recovery. So yan lang po ang maikling talakayan tungkol dito sa fracture, no? Yung parang binigyan ko lang po kayo ng overview po dito. Kung may mga karagdagan pa po kayong tanong na hindi ko nabanggit dito, kasi napakarami po akong hindi nabanggit dito, sigurado po ako. Napakadetalyado po kasi ng fracture. Simple lang po siya, kaya alam po, kada parte ng nabalian po sa atin, iba-iba po ang management, no? Iba-iba po ang approach. May mga bawal gawin, may mga okay lang gawin, no? Depende po sa location ng tama ng pagkabali ng buto. So, yung mga karagdagang tanong po ninyo, pwede nyo naman pong i-message po dito sa comment box. Sana po may natutunan na naman po kayo na kahit kaunti sa aking video. Paalala lang po ulit na kailangan po masubscribe nyo po talaga tong YouTube channel na to. Kasi po yung ibang ina-upload kong video, may mga connection, no? Doon sa mga kondisyon na tinatalakay ko. So, halimbawa, itong video na to, susunod yan, may konektado naman po na ibang video dito sa video na to. Kaya dapat po lagi kang updated kasi pag may lumabas na video, manonotify ka po kaagad. Ganon po ang kahalagahan ng nakasubscribe po dito. Hindi po yan dahil para lang magparami tayo ng subscriber, no? So, kailangan po kasi talaga manotify kayo. Baka yung lumabas ng video, connected na po dun sa pinanood ninyo. So, yun po ang kahalagahan po nun. So, hanggang dito na lang po. Master Galen nga po uli. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam.